Sige po, start na tayo. Magandang gabi. Magandang gabi po sa ating lahat at tayo po'y mag-umpisa na ng ating pasasalamat sa Panginoon at pagpupuri. Ating bubuksan ng ating mga song sheet sa page 93, One Way by Hillsong. Ayan, good evening, Pastor. Mahirap sumakay ngayon talaga. Okay. So, ating pong okay. Tawag dito, ang ating pong second song ay page 43. Tama ba, Kuya? Amazing Grace. Ay, Amazing Love. Amazing Love. Yes. Page 44. Amazing Love.
Sige po. Central Silver Fans, Asian Plus, Pag-ibig.人がいて暮らしがある。そこにはMaraming salamat po. At tayo po ay sandaling
tumahimik para po sa ating pagbungad na panalangin na pangungunahan po tayo ni Elder Joey. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po sa gabi ito na kami muli ay iyong pinagtipon upang mag-aral ng iyong banal na salita at makapagbigay kami ng pangkasasalamat sa inyong kabutihan sa amin at ng aming mga kahilingan para po sa nararanasan namin yung mga problema at ito pong mga problema na sana ay hindi na dumating sa amin. Lord God, samahan niyo po kami sa gabi ito, nawakang sa aking Espiritu, lumabay sa amin. At ito po, para po ito ang maging gawin namin sa mga susunod na mga araw. Ito po ang panalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo Jesus. Amen. Salamat po. So ngayong gabi naman, dati nagpapasalamat tayo, di ba? Iibahin natin ngayon. Instead po ng pasasalamat, magbigay po tayo ng ating memory verse. Ayan, ha? Favorite memory verse ninyo. Kahit hindi nyo na matandaan kung saang aklat sa Bible, ha? Basta meron kayong favorite verse at bakit yun ang paborito po ninyo. Ayan, ha? Ikot po tayo hanggang sa matapos, hanggang si Pastor ang paghuli. Okay. Ate Rosie, pwede niyo po bang umpisahan? Ano po ang inyong favorite memory verse? Okay, saan pala tayo, ha? Ito ang aking memory verse. Ang sabi sa Psalm chapter 91 verse 14. Ang sabi ng Diyos, iingatan ko ang sinumang tao ako ay kinagnin. Pag may problema, handa ako na magtulong sa inyo. Hindi sa bayaan. Ano pong ibig sabihin sa inyong buhay? Kung mananalig tayo sa Panginoon, kahit anong problema natin, ibig sabihin, hindi tayo malungkot dahil ang Panginoon may pangako sa bawat isa sa atin. Hindi niya tayo pagbabayaan. Ako, enjoy lang ako kahit mabibigat ang problema ko naranasan simula. Noong ako'y nag-asawa, salamat sa Diyos. Double ang aking salamat sa Panginoon dahil nakatayo pa rin ako at makangiti pa rin dahil sa problema ko. Masakit man lang sana pero wala tayong magagawa dahil si Lord ang masusunod kasi ang sabi niya ay may pangako siya sa bawat isa sa atin na hindi tayo pabayaan kung mayroon tayong problema, kanya alalayan tayo. Kaya hindi ako natatakot lahat sabi ko nun, lahat ng problema ko nun, di ko kaya mamamatay ng akin sa kaisip. Ibigay ko sa iyo lahat. Salamat po. Next, namin Sandra. Kahit po, Pero, di ko siya sa pero ako sa Proverbs yun eh. okay. A word fitly spoken is like an apple of gold in a picture of silver. Ano pong ibig sabihin? Yung salita na tamang pagkakasabi ay like a picture of gold, like silver in a picture of silver. Like, parang yung word sa yung ginto, parang picture ng ginto na nakasulat sa ng silver, parang paper of silver. Salamat Lord sa pag-iingat mo sa atin sa ganito.
Ako nagkarating ng kasinati. Kasama ko kayo. Salamat din sa araw-araw ng buhay namin na patuloy na binibiyayaan sa araw-araw namin. Thank you Lord sa lahat. Okay, next, Brother Peter. Aking memory verse naman ngayong gabi. Seek ye the first the kingdom of God and seek ye first the kingdom of God and His righteousness will be added unto you. Matthew 6:33. Yan. Ibig sabihin yun, hanapin muna natin yung kaharian ng Diyos at yung mga pangailangan natin ay sinabahal magdadagdag sa atin mga pangailangan ay mga pangailangan natin sa buhay natin. Kaya, ang bayad talaga ng Panginoon sa hanapin mo kanyang kingdom ay bibigyan niya ang iyong mga pangailangan araw-araw sa buhay. Yun lang, maraming salamat. Salamat po. Elder Becca, ano po ang inyong favorite memory verse at bakit yun po ang inyong favorite? Ayan, kahit hindi niya na masabi kung saan, pero hindi ko matandaan. All things work together for good po. Yun. Kasi, yun, hindi ko matandaan yung pasensya na po pag tumatanda talaga, parang ang hina na ng memory. So, totoo po yun talaga. Yun po kasi, naano po na po yung sa buhay ko na hindi naman siguro sa akin din po lahat na talagang pag gumawa ka ng kabutihan, mayroong hindi naman natin ine-expect na may magpapalit, pero mararamdaman po talaga yung ibang pinapadala ng Panginoon na para tugunan natin. Napakabuti talaga ng Panginoon sa araw-araw. Maiiyak ka na lang, sabihin mo na minsan wala kang ganito, wala kang ganyan, pero minsan na kayo po ka, may mag-aabot ng pera sa'yo. Parang sabi ko, Lord, minsan tinutulong mo talaga. Hindi minsan, nangyayari talagang madalas. Salamat sa Panginoon Diyos ko. Okay. Salamat po. Pakalaman natin si Elder Becca. Elder Joey. Yung sa Micah 6:7-8. Mortal men, God has already shown you what is good. At ano yung require niya? Ang require niya ay sumunod sa kanya ng parang mabuti, just, hindi makatarungan. Yung high school lang, naalala ko. Hindi yung buo. Salamat po, Elder Joey. Ako naman po, ang walang kamatayan, 1 Timothy 4:12. Favorite ko talaga yan. 1 Timothy 4:12. Sinasabi po ay, let no one despise your youth, but set the believers an example in love, in faith, and in purity. Sa Tagalog po, huwag hamakin ng sinuman ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging ehemplo sa pag-ibig, sa pananampalataya, at kalinisan, purity. So, ano pong ibig sabihin natin dito? Ang mga kabataan po natin, huwag natin silang maliitin. Dahil ang mga kabataan ang susunod na henerasyon. Parang yung sinabi ni Jose Rizal na ang kabataan
ang pag-asa ng bayan. So, ang kabataan dapat po ay palakasin natin, no? Huwag hamakin. Kasi minsan, bata ka lang wala kang alam, no? Pero sinabi ng Diyos, hindi. Marami kang matututunan sa mga bata at sa mga kabataan. Kaya tayo po mga matatanda na at may edad na, matuto din po tayo makinig sa mga bata. Dahil minsan, ang Panginoong Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga batang ito. O, yun lamang po. Salamat po. Pastor, kayo na po ang panghuli. Okay po. Napakahaba ko ng aking memory verse. 1:11:35 at nanangis si Jesus. Jesus wept sa wikang Ingles. Alam niyo, ang ating pagkakaunawa sa Panginoon, minsan parang hindi siya tao. Pero itong talatang ito, pinakita po na fully God siya and fully human. Ito yung namatay yung best friend niya na si Lazaro. Nanangis sa Panginoon. Na para sa akin po, napakagandang pagpapakita po na siya ay talagang kasama natin at yung simpatiya niya, dun sa pamilya po ni Lazaro ay naroon. At hindi niya po binaliwala yung kanilang pagkakaibigan. Sabihin, ganun ang pagtrato ng ating Panginoon sa mga taong mahalaga sa Kanya. And nagmanifest po yan nung siya po ay nasa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po natin pinagnilayan yung ulit itong wika niya. At siguro, ito na yung panahon para i-celebrate natin na despite ng mga pangyayari po sa ating Panginoong Jesus, siya ay nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo at pinatunayan niya na siya ang tunay na Panginoon ng ating mga buhay. So, fully human, fully God. Yan po ang ating Panginoong Jesus. Nagkatawang tao, Diyos na nagkatawang tao mula sa kaitaasan, nagpakababa at namuhay tulad natin at namatay para sa atin. Sige po, Ate Flori, memory verse daw at konting explanation. Bago tayo tumakot sa ating pag-aaral. Psalm 27 verse 1. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Tunay nga po na ang ating Panginoon, ang ating liwanag at kaligtasan. Liwanag kung tayo ay nagiginglan. Liwanag sa ating buhay sa araw-araw. Siya ang magsisilbing liwanag kung tayo ay parang naguguluhan sa ating buhay. Siya ang ating kaligtasan. Tunay nga po na ang ating Panginoon ang ating kaligtasan. Hindi lang po sa ating pisikal na katawan, kundi sa ating buhay na darating. Kung matapos na ang ating buhay dito sa lupa, sapagkat siya lang ang ating maaasahan sa bawat araw. Mabibigo tayo ng tao, pero ang Diyos, siya ang ating tunay na kaligtasan sa buhay na darating. Light and my salvation, whom shall I? Kanino tayo matatakot? Wala tayong dapat katakutan sapagkat ang Diyos ang ating liwanag at kaligtasan. The Lord is the stronghold of my life, of whom shall I be afraid? Siya ang may hawak, siya ang may stronghold sa Tagalog. Pundasyon. Siya ang matatag na pundasyon. Siya ang angkla ng ating buhay, angkla nga ba? Kumbaga sa dingding, kumbaga sa barko, siya ang ating
angkla ng ating buhay. Siya ang matatag na haligi, kumbaga sa ama ng tahanan. Siya ang ating tunay na stronghold nga po. Yung ating mapanghahawakan sa ating buhay dito sapagkat kung wala ang Panginoon, wala tayong magagawa. Siya ang ating tunay na kailangan sa ating buhay. Salamat sa Panginoon. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Sa Kanya ang tunay na pinagmumula ng liwanag, kaligtasan, at siya ang ating tunay na stronghold sa ating buhay. Maging sa buhay na ito at sa buhay na darating. Salamat sa Panginoon. Okay. Salamat po, Glory. Opo, kamusta po? Sige po, tayo po ay patuloy na maglilay. At ang ating pong talata na batayan ay mula po sa Marcos 16, 9-14. Pero hayaan niyo po muna na bigyan po muna ng pansin yung panibagong presentasyon ng ating pong ebanghelyo. Mag-focus po tayo sa Mark 16 verses 1-8. Ano? At basahin natin ito ng tugunan. Marcos 16, 1 hanggang 8. Mark 16 verses 1-8. Okay, kala po natin? Ang muling pagkabuhay ni Jesus. Marcos 16, 1 hanggang 8. At ito po ang sinasabi. Basahin po natin ng tugunan. Ano po? Pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at si Salome ay bumili ng pabango upang sila ay magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus. Inaumagahan ng linggo, sa pagsikat ng araw, sila ay nagpunta sa libingan. Ngunit sila ay nagtanong sa isa't isa, sino kaya ang maaari nating mapakiusapang maghulog ng batong nakatakip sa pintuan ng libingan? Nasabi nila iyon dahil napakalaki ng bato. Ngunit nang matanaw nila ito, nakita nila na may gulong na ang bato. At pagpasok nila sa libingan, ay may nakita sila isang binatang nakasuot ng mahaba at maputing damit at nakaupo sa gawing kanan at sila'y natakot. Ngunit sinabi nito sa kanila, huwag kayong matakot. Hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret na ipinako sa krus. Wala na siya rito, siya'y binuhay ng Diyos. Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa Kanya. Bumalik kayo at sabihin ninyo sa kanyang mga lagad at kay Pedro, mauuna siya sa inyo sa Galilea. Makikita niyo siya roon, gaya ng sinabi niya sa inyo. Sumaka sila ng libingan at takbo umalis na nanginginig at nito. At dahil sa mabibig takot, wala silang sinabi kanina. Okay, tayo po sa madaling manalangin. Panginoon, patuloy niyo po kami gabayan at samahan sa pag-aaral ng inyong banal na salita. At nawa ang inyong banal na Espiritu muli ang mamunat mangusap sa bawat isa sa amin. Buksan niyo po ang aming mga puso't isipan upang ang inyong kalooban ay siyang masunod. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, ito po ay ating sinadya ko muna dito muna tayo mag-focus. Ano kasi ang ebanghelyo po ay merong iba't ibang accounts sa tinatawag nating Easter story o yung resurrection story. Ano? Kung naalala niyo po, noong nakarang linggo, ang ating focus ay galing sa Gospel of John. Ano? And the way na ipinipresent po ng mga manunulat ni Mateo, Marcos, Lucas at Juan ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Kristo ay meron kanya-kanyang katangian. May mga unique na katangian po. Ano? Na kung saan, may isang
tema, ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesus, pero iba-iba po yung presentation. Alam niyo po kasi yung kwento, iba-iba eh. Ang mga Pilipino po, lalo din sa remote na provinces, ang pastime ay kwentuhan. Tama po ba? Naku, lalo dyan sa tindahan. Nung hindi pa huuso yung cellphone, kwentuhan talaga. Yan ang ating pastime. And even up to now, yun nga lang medyo na-upgrade, naging digital na, sa messenger na lang tayo nag-uusap. Pero likas po sa mga Pilipino ang magkwento. So it's either yan po ay usapin ng politika, kwento ng buhay na may buhay, showbiz man yan, at iba pa uri ng kwento. So likas po sa atin yan. And in a way, ito po yung ating fellowshipping. Ito yung ating bonding bilang sa pamilya, bilang church, Kasi, halimbawa, pagtapos po ng pananambahan, walang pananambahan, walang kwentuhan after the service. Okay? So, bahagi po ng kultura natin yan para buuin yung konsepto po ng komunidad. Okay? And mostly, ang mga Asians po ay mahilig sa kwento. And in fact, ang ating pong lumang tipan, ang pananaw ng mga scholar dyan, yung Genesis ay naisulat through oral tradition. Kasi, syempre, paano mo may susulat yung unang tala ng kasaysayan ng sanlibutan, kundi sa pamamagitan ng mga ipinasang kwento. So, ipinasa from one generation to another generation, at saka po isinulat. Okay? So, ganun din po yung pagtingin natin sa Ebanghelyo. Ito po ay first na witness ng manunulat. First-hand witnessing. Nakita niya mismo yung mga pangyayari. Yung mula po sa pagkakahuli sa Panginoon, yung kanyang trial sa Sanhedrin, yung kanyang yung pamamahiya na naranasan niya, hanggang sa siya ay papunta na sa Golgotha, hanggang siya po ay mamatay, at dinala sa libingan. Ibig sabihin, merong nakakita. First-hand na witnessing, And then, naikwento na rin. Saka po nag-itala. Kung mapapansin niyo po mga kapatid, sa John, particular po sa John 20, verses 1 to 10. Yung po yung reference natin kung Sunday Ang babae lang po na naroon si Maria Magdalena. Pero nandito po sa Marcos, lumagdag po si Maria, na ina ni Santiago, at sino po? Si Salome. And sa kwentong ito, at doon po sa John, wala pong dalang pabango si Maria Magdalena. Pero dito po meron silang dalang pabango. So, tatlo na po yung babaeng karakter, Doon sa John, mag-isa lang si Maria Magdalena. Tama po? This time, ang nanay ng ating Panginoon, si Maria na ina ni Santiago, at si Salome. Okay. Yung pong pagbili ng pabango, isa Jewish custom. And even sa mga kapatid natin Muslim. Pag may namamatay, ang Muslim po kasi, once na namatay ka, ikaw ay paniliguan, lilinisin, outside body mo, lalagyan ka ng babango, babalutan ka ng tela, and dapat within 24 hours, ilibing ka na. Hindi uusutan yung burol. Walang imbalsa mo. Ganito ho ang naging practice ng ating Panginoon. Ito po ay ancient form of sinatawag nating paglilibing. Ang konsepto po ng embalming ay galing sa Egyptian roots. Okay? So yung mga Ehipto po ay nag-embalsa mo sila para po ma-preserve yung katawan, tatanggalin yung at naging practice na po natin yan. Pero during Jesus' time, talagang po to. Common po sa mga Jewish at sa mga Muslim, sa Islam community,
na kapag namatay po ang tao, nililibing agad. Ano? Eh, minsan kasi yung burol, ngayon, pinagkakakitaan na lang eh. Yung, sad to say, pag imbawa, stranger ka o dayo ka sa isang lugar, namatay ka, yung mga mapagsamantalang tao, yung katawan mo gagawin mo, pasugalan yan. Parang may sakla. Ano? And, sa kabilang banda, yung reality, yung realidad, na mahal talagang mamatay. Kung mahal mabuhay, mahal na rin mamatay ngayon, mga kapatid. Meron po tayong, hindi naman miyembro ng church na sa dating destino sa Bacoor, ano sa Rial. Kasi tapat po ng simbahan, ginuburulan niya ng barangay eh. So one time, nung napansin ko, parang 7 days na itong patay nito, pinunta ko po yung patay at kinumusta sila. Sabi nila, Pastor, wala pa ako kami pampalibing. Dahil talagang mahal yung servisyo na nakuha nila. So, kunting naman, sa iba pong mga LGUs, libre ang mamatay. Dito ba ganun din sa Pasay? May bayad naman po, pero minimum. Oo. Sa Dasmariñas po, libre. Once na ikaw ay butante noon, libre ang funeral service. Ano? And makikita nyo pa rin ang status sa buhay ng isang tao kapag patay ka na. Yung buhay ka na, makikita sa iyo kung mahirap ka o mayaman ka eh. Pag namatay ka, ganun pa rin. Paano po? Yung forma ng burol mo. Sa mga mayayaman, bongga. Di ba? Sabi lang sa Bulaklak lang eh. Saka una, lugar na pagbuburulan mo. Pangalawa, yung type ng kabaho mo. Ha? Pangatlo, during burol, yung mga pagkain. Mahalata mo, pag medyo mayaman, masasarap pagkain eh. Tama mo ba? Pero pag simple na lang. Mali-mali lang. Minsan, biskuit lang ng nalaka talaga eh. Minsan, wala. Kape. Ano? In life or in death, nandun pa yung tinatawag nating estado ng buhay. Ikaw ay mahirap, ikaw ay mayaman. At kapag medyo mayaman niya naman, dyan po sa Cavite, pag mayaman kami, may ano ka, bossy ko. Hanggang may libig ka. Kaya nga po challenge sa aming mga pastor, ano man ang status sa buhay ng pagsiservisyon mo, pantay ng trato. Hindi yung, isa kasi may mga pastor, gagawin lang ng liturgy yung miyembro pag mayaman. Pag ordinaryong miyembro, walang liturhiya. Aba, pinagalitan mo ko dyan dati. Ako po ay nagre-review sa mga ordinaryong ministro, no? Isa po ako sa mga nagre-review sa kanila. Kinanong mo sila, kayo mo ba? Kayo pastor, kapag magsa-service pa kayo, kailangan bang gumawa lagi ng liturhiya? Mayaman man o mahirap? Binabiro po na isang ano. Pag ang miyembro po, nagbibigay ng malakas sa simbahan, gawa natin ng liturgiyan. Pero pag hindi, muna natin gawan. Kasi sabi ko, babagsak kita kapatid. Hindi kita pawagdinahan, maganyan ang utak mo. Ano? Kasi ang duty ng simbahan, ibigay ang nararapat para sa tao. Member man yan o hindi. Actually nga po, magandang way yan para tayo po ay mag-evangelize. Ano? May mga pastor kasi pag hindi miyembro, ayaw eh. Hindi naman nila lahat yung mga pastor natin, no? Pero may ilan. Pag hindi miyembro, pastor, hindi naman miyembro yun eh. Ba't tayo magsa-service dyan? Eh dapat yun nga yung ating samantalahin eh. Dahil yan po yung paraan para tayo mag-evangelize. Anyway, bakit ko po nasasabi ito mga kapatid? Kasi yung paglilibing na natin Panginoon sa Kristo, bahagi ng kanyang tagumpay. Yung kanyang kamatayan at yung paglilibing sa kanya is part of his victory. Ano? Bahagi ng kwento yan. At narito po uli, again, yung mga kababayan, ha? Bakit wala dito yung mga lalaking disipulo? Nagsipagtago na naman. Ano?
Talagang naduwag po ang mga kalalakihan noon. O hindi natin matatawarin yung sinabi ng Ebanghelyo, ha? 3 kababaihan na pumunta doon sa libingan ng Panginoon. At kapag ikaw ay pumunta sa libingan ng Panginoon, meron kang courage, tapang, lakas ng loob, na kaya nilang i-take risk ng buhay nila. Matunghayan lamang at makita lamang ang kalagayan ng Panginoon sa Kristo. Yun ang concern ng babae ito, no? Napakawagas. Kasi sa mga lalaking disipulo, hindi nila kahit lumabas eh. Siguro in fairness naman sa mga disipulo nun, kapangalan ni Kuya Peter, kay Simon Pedro, siguro nag-aalala talaga sila. Hindi sila mapakali. Kaya lang hindi nila kaya lumabas talaga at takot pa sila. Napagbabawan po sila ng takot. So makikita natin dito mga kapatid, ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon sa Kristo, unang-una kanina, part of His victory is the death and burial. Okay? Pangalawa po, na may mga tao na kinasangkapan ng Panginoon upang mapatunayan na pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Jesus ay napagtagumpayan din ang takot ng mga disipulo niya at mga naglilingkod sa Kanya, naniniwala sa Kanya. So pagkabuhay pa rin ng ating Panginoon Jesus, na-overcome yung ating fears and doubts. Dahil alam ng mga kababaihan ito na mabubuhay na maguli ang Panginoon. Kasi lagi naman po niya sinasabi yan eh. Babalikan po natin yung ibang kwento sa gospel, no? Yun pong laging nagpapahagi ng Panginoon na una-una, kung naalala niyo yung sabi niya, itong templong ito ay mawawasak at sa ikatlong araw ay muli kong itatayo ito. Diba? Naalala niyo po yung sinabi na yun? At nag-react po yung mga Pariseo, sinasabi nila, ilang taon namin taniyo yan. Sisirain mo lang ng tatlong ilang araw at itangay mo muli. Hindi nila nakuha yung ibig sabihin ng Panginoon eh. Na yung templong yun, physically masisira, pero siya na ang magiging representative ng templong yun, yung katawan ng Panginoon Jesus, at siya'y mabubuhay na maguli. Sinasabi rin niya sa mga alagad doon, hindi niyo na ako makakasama. Yan. Hindi sila maintindihan ng mga alagad. Hindi siya maintindihan ng mga alagad. Until na-realize nila na ito pala yung sinasabi ng Panginoon. Yung kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Okay? So, overcoming fears, mga kapatid. Paano ba natin na-overcome ang ating mga pagkatakot at pangamba? Sa buhay. Everyday, meron tayong fear. Pero sabi nga po ng hymno, because He lives, I can face tomorrow. Meron tayong hope. Dahil kasama natin ang nabuhay na Kristo. Okay? Sige po. So, diretso tayo sa talata. May papamundala ang tatlong babae, si Maria Magdalena, Maria na ina ni Santiago at si Salome. So, kinaumagahan ng linggo, pagsikat ng araw, sinay nagpunta sa libingan. Pero pinagtanong po sila yung tatanong at nagkukwentuhan sa usapan nila ganito. Sino kaya maaari natin mapakausapang maghulog ng batong nakatakip sa kantuan ng libingan? Okay, remember mga kapatid, ang libingan ng ating Panginoon sa Kristo, siguro ganito kataas. Mataas na mga nandito. And then, siguro mula doon, yung lapat, imagine nyo na natin yung lapat na ganyan, baka hanggang dito po. Yan. Malaki rin. Parang musuleyo, Pastor. And then, meron talagang batong nakatakip.
Ano? So nag-uusap po yung mga kababaihan. Sabi nila, sino kaya ang pwede natin pakiusapang magulong ng bato? Kasi syempre, hindi nila kaya yun eh. Kung tatlo lang sila. Kung naalala niyo po nung linggo mga kapatid, sabi ko, may mga limitasyon ng pagiging babae. Of course, physically, mas malakas ang lalaki. Tama po? Ano? Kaya, kinilala nila yun na hindi namin kayang alisin itong bato. Kasi sabi, pinag-usapan nila, sino kaya ang maaaring magtanggal ng batong yun? Ano? Verse 4. Nasabi nila yun dahil napakalaki ng bato. Ngunit, nang matanong nila ito, nakita nilang naihulong ng bato. Wala na po yung bato. Ano? At papasok nila sa libingan, may nakita sila isang binatang nakasuot ng mahaba at maputing damit at nakaupo sa gawing kanan. Okay, doon po sa akala ni John, sa Ebanghelyo po ni John, present pa ang Panginoon, pero merong dalawang anghel. Ano? Sa ulunan at sa paanan. Tama po? Pero dito po, isang lang po ang minensyon. Isang binatang nakasuot ng mahaba at maputing damit. At nakaupo sa gawing kanan. So we assume na ito po ay angel of the Lord, ano? Ngunit sinabi nito sa kanila, huwag kayong matakot. Hinahanap din si Jesus sa taga-Nazaret na pinako sa krus, wala na siya dito. Siya'y pinuhay na ng Diyos. Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa Kanya. So yung telang, nakabalik sa Panginoong Jesus, na iwan. Okay? So bakit po ngayon natakot yung mga kababaihan? Sino bang hindi matatakot ng mga kabalik? Nawala yung bangkay. Una, nawala yung bangkay. Pangalawa, siguro yung itsura din talaga ng angel, no? Alam niyo po ba ang sabi ng mga scholar, ang mga angel daw, hindi yung maamo mukha. Malalaking tao talaga, maskulado. Usually kung sinasend ng Panginoon, si Angel Gabriel, di ba? Pero dito walang pangalan eh. Siya lagi ang messenger ng Panginoon, mula Old Testament hanggang New Testament. Si Angel Gabriel. Pero ito po, we assume na ang anghel ng Panginoon to, pero hindi ganun kaamo mukha. Malaking tao na maskulado. Warrior po. Warrior angel ang pinadala ng Panginoon. Yun ang bantay doon. At syempre, warrior angel yun. Anak na Diyos yung yung namatay at namuling na buhay. So sabi niya, wala na dito yung hinahanap ninyo. At siya na daw po, binuhay na ng Diyos. Yan. Okay. So dito pa lang mga kapatid, makikita na natin yun. Out of fear. Kasi natakot na naman dito po yung mga babae, Pero sabi po ng lalaki, huwag kayong matakot. Ang hinahanap niya ng si Jesus sa taga-Nazaret na pinako sa krus, wala na siya rito, siya'y binuhay na ng Diyos. At tingnan ninyo ang pinaglagyan sa Kanya. Yung mga tela. So meron na pong words of assurance. Ano po yung words of assurance natin mga kapatid? Na ang ating Panginoon Jesus ay binuhay na ng Diyos mismo. Kasi marami pong mga agam-agam Doon po sa ibang account ng gospel, ang chismis naman noon, nanakaw yung bangkay ng Panginoon. Again mga kapatid, sabi ko sa inyo iba-iba ang account ng kwento. May pwedeng dumagdag, pwedeng bumawas, pero isa ang kwento. Nabuhay na muli ng Panginoon. Pero yung presentation niya iba-iba. Tama po ba? So dito, natanggal na yung ganung agam-agam nila. So malino na po na narinig nila sa anghel ng Panginoon ng ating Panginoong Jesucristo ay binuhay mismo ng Diyos. Okay? Okay po. Sige, tingnan po natin. May tagubilin po dito yung anghel. Tingnan po natin yung verse 7. Basahin po natin. Bumalik kayo
At sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro, ayun, special mention na si Pedro. Ano? Mauna siya sa inyo sa Galilea, makikita niyo siya roon, gaya na sinabi niya sa inyo. No? At lumabas sila ng libingan at patakbo umalis na nanginginig at litong-lito. At dahil sa matinding takot, wala silang sinabi kanino man. Ngayon, although may assurance na po ang mga babaeng ito, binalong pa rin pala sila ng takot. Doon po sa Ebanghelyo ni Juan, ano po yung sinabi ni Maria Magdalena? Nakita ko ang Panginoon. Pero dito, hindi agad sila ng salita, no? Kasi bawal sila ng takot. Pero meron pong instruction sa kanila. No? Ano po yung instruction? Bumalik daw po yung tatlo sa mga alagad at sabihin kay Pedro, ano? Na mauna na ang ating Panginoon saan? Sa Galilea. Bakit po kaya Galilea? So, Galilea po ang lugar na kung saan most of the ministries ng ating Panginoon ay kanyang ginawa. So, magkikita muli sila dun sa pinagsimulan. Ano? Magkita muli tayo sa ating pinagsimulan na lugar ng gawain. So, panibagong simula. But this time, mga kapatid, sabi ko nga, hindi naman ito yung katapusan dahil nagpapanibagong lakas sila, no? At yung pagkabuhay ng muli ng ating Panginoong Kristo nagdulot ng lakas sa mga alagad para magpatuloy sa kanilang sinimulang gawain at ministeryo. At minsan ganun po tayo. There will come a time na manghihina po tayo para mananawala tayo sa ministry. Sabihin natin, para wala naman nangyayari dito sa ating paglilingkod. Pero not knowing, mga kapatid, na ang bunga ng ating pagpapagal at pagtsatsaga, hindi naman agad maaani yan Hindi naman nung magkakaroon ng bunga yan. Dumadaan sa mahabang proseso. Dito po sa part ng mga alagad, bago nila na-realize yung importance nung kanilang naging pagsasakripisyo kasama ang Panginoon, kailangan muna nila makaranas ng pagkatakot, ng pag-agam-agam, ano? And of course, yung words of assurance na sinabi ng ating Panginoon na siya'y mabubuhay na maguli. So, magkita-kita daw sila sa Galilea, magkita-kita sila sa sinimulan nila na lugar ng gawain. So, mga kapatid, sa gabi nito, ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon sa Kristo ay hindi naman po isang historical account o yung nangyari sa kasaysayan, kundi ito po ay isang pangyayari na kung saan ay niloob ng Diyos na ipakita sa atin ng kanyang sinubong anak na si Yesu Kristo ay kapahayagan ng kanyang dakilang pag-ibig. Yung fulfillment of God's love talaga. Kasi, kumpleto mula po sa kapanganakan ng Panginoon, nakita na natin yung humility na pinapaunawa ng Panginoon Jesus. Kung tutuusin, pwede siya ipanganak sa St. Luke's BGC. Pinanganak lang sa gilid ng Cartemam, kasama ng mga hayop. Nabuhay siya ng may katwiran at ng may kabaitan, punong-puno ng pagmamahal. And yet, sa kabila ng kabutihan ng ating Panginoon, pinako pa rin siya sa krus. Binitray pa rin siya. Habang nasa trial siya, konting salita niya na sinabi niya, hindi ka nakarinig ng salita ng mga words of curse, Pwede naman yung sabihin sa atin yun, At yung nga pa version ko yung pwede naman yung pababain ng kanyang mga hukbo ng anghel habang pinapahirapan siya.
Wala kang narinig sa Kanya. Ano? And yet, sa kabila po ng Kanyang pananahimik, nagbunga po ang kalooban ng Diyos sa Kanyang muling pagkabuhay. Yan po ay dahil sa pag-ibig ng Diyos para sa atin. Yung genuine love, true love, na hindi po namin kayang pantayan. Kaya yung mga nagpapapako sa krus niya sa Pampanga, magpapako sila ng papako, wala namang mangyayari dito. Kasi hindi nila kayang pantayan ng Panginoon Kristo. Kasi siya po ay spotless Wala nang dumi. Mabuting tao na walang nagkatawang tao, subalit nanatili ang pagka-Diyos niya. Sabi po ni Pablo, sa Hebreo. At yun nga po, nakaranas ng pangalipusta, sa kabila ng pag-ibig pa rin ang kanyang ipinalit sa atin. Hanggang sa siya ay muling nabuhay. Kasi kung siya ay nabuhay na muli, ano pong usual na nature ng tao? Gaganti ako sa inyo. Tama po? Wala tayong narinig na gano'n at nabasa kwento. In fact, yung mga alagad niya, bakit niya pa binalikan? Si Pedro, special mention pa. Binitray na siya. Pero babalikan niya pa uli yung mga kasama niya. Ganun po ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Iniwan na natin siya. Tinanggi na natin siya. And yet, kumakatok pa rin ang Panginoon sa ating mga puso, sa ating mga buhay. So mga kapatid, yan po, nawa, makita natin yung hope, yung pag-asa ng pagkabuhay ng muli ng Panginoon Kristo. Dahil ito po ay nagpapaunawa, na tayong lahat ay nakatanggap na ng kapanatagan na mula sa Kanya. Sa kabila ng ating mga pag-aalala, ng ating mga fears and doubts, napagtagumpay na ito ng ating Panginoon. Sige po, meron naman tayong karagdagan pa, mga katanungan. Pastor, yung naalala ko lang yung nakalimutan ko. Nawala bigla sa isip ko. Ay nako, anyway, yung bida kasi dito mga babae si, pangalan nito? Maria, na anak ni, na ina ni Santiago, si Salome, at si Maria Magdalena. Mga babae. Pwede naman sa lalaki siya nagpakita pero sa babae nagpakita. May mga biro. Ito biro lang naman. Kaya daw sa babae nagpakita kasi ang mga babae manchika. Ibig sabihin, naiibalita agad natin. Uy, buhay na si nawala si, kumbaga tayo ang tagapaghatid ng mensahe. Hindi niyo ba napansin yun? That is in a good way. Oo. Maganda po yung gano'n, nakatangian natin mga kababaihan. May mga lalaki na chismoso. Sa bagay, Pastor, in fairness sa ating mga kababaihan, may mga lalaki din mga chismoso. Kaya lang, hindi halata. Kasi pag nag-usap kayo lang, tahimik lang kayo. Kami mga babae, lantaran kami kung mag-usap. Kitang-kita nyo pag nag-chichismisan. Pero higit sa lahat mga kapatid, ang gusto ko lang sabihin dito, ginamit ng Panginoong Diyos sa mga kababaihan upang ipahatid ang magandang balita. Hindi pangit na balita, kundi magandang balita. Kasi sa totoo lang, iniisip ko, pwede naman siya magpadala ng anghel. Diba? Anghel na lang, i-announce sa buong mundo. Kayang-kaya nang gawin yun I-announce sa buong mundo. Hindi lang sa bayan ng, sa bayan ng pastor. Saan nangyari itong lugar na to?
Sa... Ano yung pagkakating niya? Opo, saan ito? Golgota. Yun. Hindi lang sa Golgota. Pwede nang i-announce sa lahat. Sa buong mundo nga, sabi ko. Pero hindi niya yung ginawa. Very low-key. Humble. Nagpakababa ang ating Panginoong Diyos. Yun yung gusto kong matutunan sa totoo lang. Yung pagiging humble. Kasi minsan mayabang din ako eh. Sa totoo lang. Ang masama nito, yung kayabangan ko, hindi ko napapansin. Yung ibang tao ang nakakapansin. Kaya minsan, huwag po tayo masyadong mayabang. Nakala natin nakakahigit tayo sa mga kapwa natin. Sa totoo lang. Pagka ako gano'n, medyo mayabang na ako, ang ginagawa ko, may tagasaway sa akin. Salamat sa Diyos. O, unang-una na dyan yung anak ko. Mama, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Si Papa, yung asawa ko, si Elder Joey, huwag kang ganyan. May taga-correct. Si Pastor Henry, bilang kapatid ko. At ang buong sambayan na ng UCCP Pasay, no? Kaya nga tayo may council meeting eh. Pinag-uusapan natin ang mga bagay-bagay. Kaya po ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, salamat Pastor sa ating lesson ngayong gabi dahil pinapakita ang humility. Lagi kong sinasabi yan. I think nung nakaraang Bible study, yan yung ating pinag-aralan, Ma'am Sandra. Humility ng ating Panginoon. Yung katangian ni Ate Flori, gusto-gusto ko yan. Napaka-humble na tao. Hindi mo makikitaan ang yabang. Salamat Ate Flori. Nakikitaan kita po ng kanyang katangian. Si Elder Joey, napaka-daming achievement sa buhay nito pero never po siya nagyabang sa akin. Pero kung makikita niyo yung kanyang transcript nung college, abay puro 1. Ibig sabihin, valedictorian mo ito nung graduate ng high school eh. Pero hindi mo makikitaan ang yabang. Ang Panginoon ang nagtataas sa mga taong humble and nagpapakababa. Kaya minsan, Ate Rosie, kahit nasabihin natin na may mga taong mayabang, yung minamaliit tayo, no? Hayaan na natin ang Diyos ang bahala sa kanila. Yes, o Elder Rebecca, may sasabihin ka po. Di ba sabi na ko, yun na yung sinasabi mga place na yung napaka-humble talaga. Kailangan talaga natin yun. Kung tayo man ay inuusig, minsan gano'n dumadating sa puntong gano'n, nagiging mataas tayo, hayaan na lang natin kasi ang salita ng Diyos, hayaan mo at ako ang bahala sa kanya. Yun na lang minsan, yun na lang ang iniisip ko. Minsan ako ay nasasaktan. Kahit wala akong ginagawa, parang ikaw ba'y inuusig, parang ikaw ba'y napakalaki ng kasalanan. Pero minsan napapapikit na lang ako, Panginoon, ikaw na po ang bahala. Kasi minsan maiiyak ka na nag-iisa ka kasi lalo, alam mo sa sarili mo, kilala mo ang sarili mo eh. Pero yung minsan yung uusigin ka talagang iba. Kaya kailangan talaga natin nandun yung pagpakababa pa rin tayo dahil ang Panginoon naman ang bahalang angat sa lahat. Salamat po. Thank you. May dagdag pa po ba? God opposes the proud but gives grace to the humble. May konting lang may dagdag. Matakot mo lahat yung mga disipulos niya na Panginoong Kristo noon. Ay, meron pa rin nag-iisang matapang ng kanyang disipulos. Di ba, disipulo ba niya ba si Uzi? Yung nagbabalon sa Angkos? Yung babae niya? Si Maria. Oo. Ay, hindi. Hindi niya disipulo yun. Pero secret, ano yan? Secret disciple niya. Oo. Hindi siya umanda. Doon lakas ng dumi eh. Sa demo. Oo, lalaban niya. Yan. Sila yan na gano'n eh, tumulong. Oo. Yung
Kailangan kuha doon sa cross mo. Yes, totoo yun. Ang iba mga kapatid, doon sa Sanedrin, may mga silent supporter po Panginoon. Yes, sila Podemos, sila Alcataya. Ano yan? Naniniwala sila sa Panginoon, hindi na sila makahangkat. Kaya tumulong sila na. Tama yun, Pastor, no? Yung binabanggit mo, Kuya Peter, yan yung mga silent workers. Yes. Hindi mayabang, pero gumagawa. Parang ikaw, silent worker ka eh. Hindi ka mayabang, pero gumagawa. Oh. Parang si Kuya Peter, no? Very silent. Gawa, hindi salita. Yes. Okay. Salamat po. Meron pa po? Elder Meron mga silent supporters ng Panginoon na hindi na italagay sa gospel. Pero marami kasi bakit po? Bakit nag-spread yung church? Ano? Bakit lumaganap ang mabuting balita? Kasi may mga naniniwala sa Panginoon. And even doon sa circle ng Sanedrin, nalala niyo si Nicodemo, nakipag-usap siya sa Panginoon secretly, ating gabi. Di ba? Nalala niyo yung kwentuhan nila ng paano ba makakapasok sa karya ng Diyos? Sabi ng Panginoon, kailangan ipanganak kang muli. Di ba? Nicodemo, paano mo yan? Part yan ng council ng mga Pariseo. So, marami po mga tala sa banal na kasulatan, mga naisulat o hindi man, na may bahagi po sa pagkabuhay na baguli ng Panginoon. Mula po sa kanyang kapanganakan, sa kanyang ministry, sa kanyang kamatayan sa krus at pagkabuhay na maguli, at sa kanyang muli pag-akit sa langit, pagbabalik sa Diyos Ama, at sa pagpapanagana po ng salita ng Ebanghelyo, marami po ang mga bayaning nagbuwis ng buhay para po i-preach ang Panginoon. Especially nung persecution period. Hindi na matindi. Yung time na po ni Apostol Pablo, di ba Saul nga po ang killer at torturer ng mga Kristyana na? Nalala niyo po yun? Siya ang killer Siya henchman ng mga Kristyana. Na-convert din siya. Na-convert siya sa... Kasi nagpakita sa kanyang Panginoon through great light, nabulag talaga siya. Bakit kaya natakot yung mga disipulo ni Jesus? Sila awan. Ikaw, araw-araw mo sa amang Panginoon. Kaya nga. Pinako sa krus. Talaga tayo. Talaga na yung papasukan talaga. Yes. Kaya nga po, sabi mo kanina, yung pagkatakot, bahagi yan ng ating kalikasan. Bilang mananampalataya, minsan natatakot tayo. Ano ba yung forma ng pagkatakot? Matakot ka sa kinabukasan, ano nangyayari sa akin bukas. Pag wala ka ng pera, sino hindi matatakot doon? Wala ka nang kakainin. Pag nag-aagaw buhay yung, hindi mga ganyung bagay ba? So doon po pumapasok yung kahulugan ng pagkabuhay na naguli ng Panginoon. Kasi meron tayong Diyos na nabuhay na maguli. Nakasakasama natin. So yung matakot ka, normal lang po yan. Kasi nga, yung mga alagad na lalaki, kasi pagtago. Pero yung mga kababaihan, nakita yung courage sa kanila talaga. Yan naman talaga. And sa susunod na gospel, yung kwento mo naman, Kuya Tomas, makukwento ito kung bakit Tomas ang pangalan mo. Parang wala namin siya paniwala. Tomas na doctor. So kasi, yung... Parang ako rin pastor, parang ganun din, napupatong siya ito, parang hindi ako makapaniwala. Sa mga dito sa mga tao, mga pinto-pinto lang yan. Wala naman kabuluhan. Diba? Parang ganun din. Yung pagkatakot po kasi nung kakambal yung pagdududa Oo. Tama po? Oo. Magkakambal nila Down fear.
Si Tomas, nagdududa talaga siya. Sigurista sila si Thomas eh. Sigurista. Kanya, kailangan mo na may pasok ng galing sa para sigurado ito talaga yan. Tapos yung nakita na niya yung mga Sa kasama siya. hindi siya umuwala. Talaga ano siya. Susunod na topic natin yun. Kanina, hindi si Kuya Peter eh. Na-mention si Kuya Peter sa kwento, no? Ayaw po, kasi ang Easter season naman mahaba. So ito ho yung mga paksa nating pag-iilayan sa susunod, ano? Maging sa ating sermon. Okay po, salamat po. Salamat po, Pastor. At tayo po ngayon ay dadako na sa ating pananalangin. Hindi ko na, meron pa mga prayer request tayo ngayon sa ating group chat. Parang wala naman, ano? Siguro, ipanalangin po natin siyempre lahat ng mga may sakit, no? Ipanalangin po natin ang ating gawain sa linggo dahil meron po tayong pagkilala sa mga batang graduate. Yung mga apo ninyo, yung anak ninyo, kamag-anak ninyo na graduate po, elementary, high school o college. Bibigyan po natin sila ng recognition sa Sunday. Tapos po, sa hapon, meron naman tayong visitation sa Pasay City Youth Home. Okay? Pero prior to Sunday, may Sabado pa muna. Yun yung binabanggit ni Pastor na merong gawain sa unit PCU, Pastor, no? PCU after ng... Opo, sa umaga po, bale, meron po tayong i-dedicate na anak ni Ate Jocelyn. So paalala po sa mga sasama, alas 10 po tayo ng umaga magkita-kita dito. And then from here, ibubok po tayo ng Grab ni Ate Jocelyn. Libre na po yun. Hanggang dyan sa Makati. Sa Malugay lang naman eh. Malapit lang. And then mag-service po tayo doon. Pagkakain po, sa mga sasama po sa akin, diretso tayo ng PCU Las Marinas para po sa isang forum tungkol sa ecology. Ano ho? Meron po tayong mga inibitahang mga kandidato para po tanungin sila kung ano ang kanilang magiging agenda sa usapin ng kalikasan. Ano po? So yun po yung gawain sa PCU. So mula po sa Makati, diretso po tayo doon. Ibubuk din tayo ng Grab ni Ate Jocelyn. Salamat sa kanya. At ibubuk na po tayo hanggang PCU. Yung PCU, ipapauwi, edi meron pa namang natitirang pamasahe dito sa akin. Ano? So, ang nag-confirm po sa akin, sino po yung sasama pala dito? Ito ate, sama. Sabado po sa Elder Joey sa Sa Makati. Sa Makati. Ay, sasabay na kayo sa amin? Yes po, pero yung sa PCU baka hindi na. Okay. Basta po magkita tayo dito, 10 o'clock ha? This coming Saturday, 24. 26 pala. Okay. Alam mo, ang nag-comment sa akin nung pupuntang Cavite, si Ate Flory, Okay. si Ate, si Mayla ba? Sama pa si Mayla? Okay. Kasama siya pero sabi ko kasama siya. Opo, basta yung ano, kailangan mo na kasama pupuntang Cavite, no? Kasama ka na rin. Maglilinis si Kuya Tom dito eh. Oo. Brother Peter. Brother Peter. 1 to 5. 1 to 5. 1 to 5, half day lang po yun. Baka wala pa nga alas 5 eh. Okay. Basta po, ang nag-comment sa akin si Ate Flory. Oo. Si Michael po sasama. Kasama rin. Okay po. So, sa mga, and then kinabukasan po, yung baptism naman, dalawang. Kasi dedication lang po yung gagawin natin sa Sabado eh. Yung mismong binyag dito sa church. Bingo, kinabukasan. Ni Ate Jocelyn. Yung anak niya dalawa. Dalawa po, dalawa. Naiiwan po minsan eh. Baby pa. Baby pa yung isa. Yun ang mag-birthday sa Sabado. First birthday niya. Minsan sinasama niya. So yun, and then, tuloy ba yung ating ano? Ating
Hindi sa... And then meron po tayong visitation sa Pasay City Youth Home alas 3 ng hapon. Linggo, yes. Sana makasama po kayo sa ating pagbisita sa mga bata sa Pasay City Youth Home sa City Hall. Ano po? Sige po. Mga may birthday ho, si Ian here. Si Ian, oo. Panalangin natin. Kailan ang birthday ni Ian, ate? 21. Okay. Oo. Ina-announce naman natin sa ating pabalita. Yes. Okay po. Okay. Ipanalangin po natin yung titulo ng ating lupa dahil nag-meeting ang committee, no? Nung Sunday, na maipanalangin po natin na makausap natin si Ate Alice ulit. Yung ba ang ating napagkasunduan? Correct me if I'm wrong. Tama po ba ako? Nakausapin siya ulit, ano? At yung po mga babayaran natin sa City Hall, hihingi po tayo bibigyan naman tayo ng tulong ng kumperensya, pero maliit lang yun eh. Tingnan pa po natin kung paano natin matutugunan ang ating mga pangangailangan. Okay po? So yun po, una natin ipanalangin yung sa lupa. And then pangalawa po, lahat po ng mga gawain natin, napakaraming upcoming activities. And then, susunod po dito yung election natin, ha, mga kapatid. Malapit na rin napalitan ang ating opisyalis. Kaya ipanalangin mo natin na ang ating mga leader sa ating simbahan napapalit sa atin sa konsilyo. Okay po? Ayan po. So far, yun lang po muna. And of course, panalangin po natin ang nalalapit din na Vacation Church School ng mga bata sa Mayo. Okay po? So, 4 na major concerns po ito. Ganito po ang ating gagawin para hindi tayo makalimot. Hihilingin ko po si Elder Joey na ipanalangin ang lahat ng ating mga gawain dito sa church. Okay po? And then, hihilingin ko si Elder Becca na ipanalangin ang mga anong tawag dito, nabanggit ko, yung mga may sakit, yung mga kailangan po ng dalaw, yung mga ganon, no? Mga kapatid natin nagigina na. Okay? And then, Elder Flory, ipanalangin po natin ang ating bayan, ang ating bansa, dahil malapit ng eleksyon. Ganon din, Ate Flory, Elder Flory, yung eleksyon natin dito sa church. Dahil papalitan na ang ating konsilyo. So, dalawa po, Elder Flory, Church Council, election, at yun pong ating national election. At wawakasan po ng ating pastor. Okay po? So, tayo pong lahat ay... Ulitin po natin ang ating magagawa ito. Sana kung may magagawa ang Diyos, alam kung may magagawa ang Diyos, kung ako'y magkatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam ko may magagawa ang Diyos. Tayo po ay manalangin, Panginoon naming Diyos. Amin pong nilalapit sa inyo ang concern namin para sa gawain ng simbahan. Nawa po ay inyong gawing maayos at mabunga ang mga gawain ito para sa iyo. Higit mo yung kararangan, unang-una po ay ang mga pupuntahan namin mga sanggol o mga bata na kailangan
binyagan o kailangan mapalapit sa iyo ang kanilang mga buhay at sila mismo ay makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay namin ng mga sa kanya ng mga at sa kanyang pamilya ng mga gabay. Sana rin po, Panginoon, ay tulungan mo po yung mga kasama namin, aming mga kapatid na makatungo sa PCU upang lumalubot sa tinatawag na parang pagtitipon para mapag-aralan ang ekological na sitwasyon ng bansa, epekto ng mga pagkasira at pagkawala ng gubat at pagkaroon ng hindi magandang epekto ng mga pollution at iba pa. Lord God, sana po ay samahan niyo rin po ang mga gawain namin sa aming church. Lord God, sa nalalapit na DCS, sa nalalapit na sa Sunday na gawain sa Pasay City Youth Home at sa iba pang gawain tulad po ng pagbibigay ng pagkilala sa mga nakatapos kanilang mga pag-aaral at ganyan din po, Lord God, pinapanalangin din namin na sana po ay bigyan nyo ng liwanag ang aming pagtitiyak na ang aming bahay-sambahan ay magkakaroon ng pag-aari sa lupain na tinatatayo nito sa higit na patagal ng panahon na higit na sa 80 taon, Lord God. Sana po ito ay ipagkaloob lang po sa amin sa pamamagitan ng paglilinaw sa isip ng mga pangtulong-tulong para ito po ay magkaroon ng katuparan. Lord God, marami pong gawain ng simbahan para sa higit na kakalago ng ministeri para sa higit na pagbibigay ng pugay at papuri sa inyong kabaitan sa amin at inyong paggabay sa amin para sa amin higit na katulad bilang mga inyong tagasunod. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, magpapasalamat po kami sa gabi dito ng aming gawain ng panalangin at pag-aaral. Ama, dinadalangin nga po namin, Panginoon, ang nalalapit na eleksyon, Panginoon, para sa aming iglesia na mga aming bagong mamumuno, ang aming church council, Panginoon. Ganon din po para sa kababaihan, Panginoon, at ang isa pa pong bagong mapapalitan, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ang mga taong mapipili, Panginoon, ay bigyan mo nga po, Panginoon, sila ng mga pusong mapangunawa at sana po, Panginoon, ay sa darating pong eleksyon na ito ay magawa po nila, Panginoon, ang kanilang dapat gawin at sa mga tao po rito sa aming kapilya upang magkaroon po ng magandang ugnayan at samahan para sa aming pong iglesia, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, idinadalangin nga po namin, Panginoon, ang aming national election para sa senador, para sa aming mga councilor, para sa mayor, vice mayor, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, na ay bigyan mo po, Panginoon, ng katalinuhan upang mapili po nila kung sino ang karapat-dapat na mga mauupo po para sa mga posisyon na ito, Panginoon. At nawa po, Panginoon, hindi po makuha, Panginoon, sa mga magagandang salita lamang ng mga ng mga taong na mauupo, Panginoon, kundi makuha, nawa po, Panginoon, ikaw po, Panginoon, na magbigay ng talino sa mga aming mga botante, Panginoon, upang mapili po namin ang karapat-dapat na mga mamumuno sa aming bansa na
magsishape po ng aming bansa sa hinaharap, Panginoon. Bigyan mo nga po, Panginoon, ng talino ang bawat isa sa amin, Panginoon. At ang mga nangangako po, Panginoon, ng mga na mamumuno, Panginoon, gawin po nila, Panginoon, ang karapat-dapat para sa aming bansa at sa aming mga city, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang nagbigay po din ng katahimikan, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang mamagitan, Panginoon, upang hindi po maging magulo ang nalalapit na halalan. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dakilang Ama, marami pong salamat sa inyo sa araw na ito, sa katatapos ng aming pag-aaral, Panginoon. Panginoon, inilalapit po namin sa iyo ang aming mga kapatid na nakakaranas ngayon ng karamdaman, ang aming kapatid na Thea, kapatid na Rudy Fardo, ang aming kapatid na Imet, Kuya Joey, Ate Grace, at marami pa pong iba, Panginoon, na aming mga kapatid na hindi ko po nabanggit, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ikaw lamang ang dakilang manggagamot. Wala kaming katatakutan sapagkat ikaw ang dakilang manggagamot sa aming buhay, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, ang mga nasa mga ospital, Panginoon, na nakakaranas ng sakit ngayon, Panginoon. Nawa, Panginoon, kayo na po ang mangusap sa kanila at sila bigyan ng kalakasan ng kalooban na walang imposible, Panginoon, sapagkat, Panginoon, alam namin ang kamay mo ay dakilang manggagamot sa bawat anak mo na nakakaranas ng karamdaman sa buhay, Panginoon. Ganun din po ang lahat ng mga bata na nagkakasakit ngayon, Panginoon, sila po ay ingatan sa araw-araw ng kanilang buhay at ganun po ang sa init na nararanasan namin, Panginoon, ngayon. Talagang napakarami po ang nakakaranas ng kasakitan. Ganun din po, Panginoon, ang aming kapatid na Peter, ang aming kapatid na Kuya Tom, Ate Venus, at marami pa pong ibang aming kapatid ngayon na nakakaranas ng karamdaman, Panginoon. Lord, kayo na po ang humipo sa kanila at ang kanilang buhay ay maging maayon patungo po sa inyong Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gabi ito at sa aming pong pagtatapos. Salamat po, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming itinataas sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. O, Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, aming pong pasasalamat muli. Kami ay nagkatipo na nagkasama upang pagbilayan ang inyong buhay at pagdalasalita. Sa kung paano pinaunawa niyo sa amin, Panginoon, na ang inyong pagkabuhay na maguli ay nagdudulot ng pag-asa, ng kapanatagan at ng katiyakan. Kung paano kami nakakaranas ng mga pagdudud at pag-aanap-anap, pagkatakot, panatanin niyo po kami, Panginoon. At pagtibayin namin na kayo, Diyos, na nabuhay na maguli, na nagdudulot ng pag-asa at ng katiyakan sa sino man na sumampalataya sa inyo ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga panahon na kami ay nagdududa at nag-aagang-agang pa rin sa inyo sa kabila man ng mga katapatan na inyong ipinakita sa amin, Panginoon. Madalas, kami pa rin ay nagdududa sa inyo. Panginoon, kung paano ang mga kababaihan na nagkaroon ng tapang at lakas ng loob upang harapin at tunghayan ang buhay na walang hanggan sa inyong pagkabuhay na muli, Panginoon, ay ipamana at paunawan niyo muli sa amin sapagkat kanilang pinanindigan ang inyong pangako na kayo'y muling mabubuhay na muli. Panindigan din namin, Panginoon, sa aming mga buhay at sa aming pang-araw-araw na pag-arap sa buhay, ang inyong pangako na kailanman hindi nyo kami pababayaan at iiwanan. Na kayo ang Diyos na tapat mula noon, ngayon at magpasawalang hanggan. Panginoon, patuloy niyo naman kami pagbuknurin. Dingginin niyo, O Diyos, ang aming mga panalangin ng mga bagsama. At nawa, patuloy kami sa pagkawayo ng paglilingkod ng may kaligayahan at ng may pagmamahal. Ingatan niyo po kami, O Diyos, sa aming pasamantalang paghihiwalay.
At sa gabing ito, bigyan niyo po kami ng kapanatagan at kapayapaan upang sa araw ng bukas, magpapatuloy kami sa kampanin at gawain na yung pinagkatiwala sa amin bilang inyong mga anak at bilang inyong mga lingkod. Ito po ang aming pagsasama na namin na may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Awitin po natin ang tanging alay. Tayo po ay kaloob. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y ibig mo, inang Diyos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na mag-ipagkaloob, mamahalin niyas, Panginoong iyong at aking dalangin, o Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Pagpalang kami po sa ating